Alright, hello everyone. Happy Monday evening sa inyong lahat and welcome to another episode of the Flight Club podcast. So we are definitely starting the week with a bang because we have a very special guest for tonight. But before Yes. that, we would just like to introduce ourselves. So we are the Flight Club. My name is Neil. Name is Don. My name is JP. My name is Pao. Hi guys. My name is Ina. Hi guys, it's Ayan, so salamat sa pagsama sa aming The Flight Club ngayong gabi. At gaya nga lang sabi namin, meron tayong very special guest this evening dahil kasama natin ang CEO ng Sky Aero Trade and Top Flight, si Captain Sal Andrew Onglatco. Welcome sir sa aming podcast, sir. Hi. Oh. Hi. Hello, Captain. Thank you guys for having me. Magandang gabi Thank sa you, inyo. Yes. Magandang gabi rin. Yes, Cap. Sa viewers And- natin for tonight. Yes, Captain. And thank you din po sa pagpapa-unlock ng invitation namin to be on our podcast. It's definitely our honor. And so, to start, Cap Sal, why don't you tell us more about yourselves, yung background, yung experiences mo from being a flight steward, and paano ba nag-umpisa ang isang Cap Sal? Yun nga, so habang hinintayin natin si Cap Sal to be back online. So basically, si Capsal kasi sa mga changes na gusto niya mangyari within the aviation community is yung ma-break yung divide, 'di ba? Dahil napakaraming factions within the aviation community. And hindi dapat ganoon hindi dapat ganoon. So isa yan sa mga changes na gusto niya mangyari. At isa sa mga may napag-uusapan natin tonight. And nandiyan na yata si Cap. Cap. Yes, I am na. Yan. Ayan. Ayun, yes. Wala kasing Okay, signal sa next. Cap, no? 12,000 feet. Mga nasa dyan si Cap eh. Sobrang special ng medyo- The Flight Club. Happy. Magandang gabi. Good Oo evening nga, guys. Yan, good evening. Oo Thank nga, you, Cap. pasensya na sa mga pasensya na sa mga technical difficulties. I hope Ayun, normal naman yan, mawasan siya Cap. for Lahat. tonight. But yeah. Sige, let's go. Let's Ayun, go. Cap. So, okay lang, parte naman talaga yan, Cap. As we were saying, Cap, so, why don't you tell us more about yourselves, yung history, background, tsaka paano ba nag-umpisa ang isang Captain Sal Onglatco? Whew. Ang lalim ng hinga ko nun Simulan natin Okay. yung alam namin para nag-FA ka ba? FA. Oo, FA before. And so again, guys, thank you for tuning into the Flight Club this evening. So yan, we have a special guest for tonight, si Captain Sal Onglatco, CEO of Sky Aero Trade and Top Flight. So we're just having a bit of a technical difficulty. Nahintay lang natin siya to be back on air. And ayan, we have Cap Sal na ulit. There. I hope I won't get disconnected again. Guys, Sana, Cap. pag humihinga ako ng malalim at pagkakwento, ayaw ko. Parang pag binubuwal na namin yung question, Cap, nawawala ka. Cap, Madali may pa ano lang yung pala. tanong Cap, ano lang muna si Sir Vlad, Nandito Evangelista. si Sir Vlad. Ayan, nanonood na sa atin. Vlad, kausap ko lang si Vlad kanina. Good evening. Good evening, Vlad. And I'm sure yung mga taga Subic base namin. Shout out to Top Flight Subic, Top Flight Manila, and Top Flight Bicol. Ay, teka lang. Magkukwento pala ako. Nauna shot. Yeah. Shout out. Line Capsal. Share mo naman sa amin, paano ba nag-umpisa ang isang Capsal Onglatco? Just your background, how you started. Okay. Way back 2008. Hindi ko alam kung nasan pa kayo ng mga 2008. So, way back 2008, I joined Philippine Airlines to be a flight steward. So, I came from the ranks. My journey is basically from the ground up. So, I spent about 12, 13 years for Philippine Airlines. Okay, so Tagal din po. tagal din. Backstory, 2008, domestic routes. Then I was upgraded for international. Nung panahon kasi namin, domestic ka muna. So 5 years in domestic. And I was young. I was the youngest in my class. I was 20 back then when I joined PAL.
So, wag yun nang bilangin masyado. Mag-aalaman pa tayo ng edad. Pero ang edad ko, alam ko si Vlad, every 6 months ang medical. Ako, 1 year pa eh. Pero biro. Okay, so, now 2013, I got upgrade. My dream is really to fly. My dream is to be a pilot. When I was a kid, I would always look up. My uncle is a former flight purser sa PAL. He's from PATS. He took up aeronautics and he did some time flying Cessnas, pero we came from a modest household. So, ang budget lang namin talaga is hanggang pag-aralin ka, hindi pagpilotohin, di ba? So, when I was a kid, I could always remember when I was with my uncle, I would always ask, if I see a plane, Uncle, saan papunta yan, yung plane? Ang galing na uncle ko. Papunta Hong Kong yan. Oh, wow. Wow. Pinakita na, Uncle, saan papunta yan? Papuntang Japan niya. Wow. And then later, na-realize nating lahat, pinaglolo ko pala ako ng uncle ko. Not like now that you have flight radar, that you would know, But back in the day, when I was still, elementary, sabi ko, naisahan ako doon. But, when I was a kid, I really wanted to fly. But, we cannot afford it, straight up. Pero ano kasi ako bata pa lang ako, negosyante na. Naalala ko nung, bago pa ako mag-Sky Aerotrade, grade 5, ano ba to grade 5? Grade 5, nakatira kami sa Binondo. I came from a Chinese school. I have a Chinese background. I came from Hope Christian High School. So, basically, ang baon ko nung bata ako, sakto lang. Sakto naman. Kaya lang, si Sal, mahilig sa sobra. Pero siyempre, hindi ko naman pwede hingin sa nanay ko yon. So, nung bata ako, I start buying and selling keychains. Sila Crayon Chinchan. Crayon Chinchan, di ba? Batang pilyo. Okay. Si Andrew ba yun? Andrew yun. Oo, pwede. So, I would buy it in a store. I would save up some of my money, 5 pesos, 10 pesos. Makakabili ka noon dati, 5 pesos, 10 pesos. Then, I would sell it to my classmates because I came from a Chinese school. So, yung mga classmates ko may pera. So, binenta ko sila. So, meron na naman akong puhunan. Babalik na naman ako sa tindahan na malapit sa bahay namin kasi I'm just grade 5. So, hindi ako pwedeng lumayo. Diba? Doon lang ako malapit. Sabi ng nanay ko, Nak, ano yung binibili mo? Sabi ko, mga keychains ako binibili sa gift shop tapos binibenta ko sa mga classmate ko. Sabi ng nanay ko, doon ka bumili sa Divisoria Mall. Doon ang wholesale. Mas mura. So, nagka-idea ngayon ako. Mas mura. Kaya lang, sabi ko, paano ako pupunta ng Divisoria Mall? Sasakay ako ng jeep. O, sumakay ka ng jeep. So, siyempre, meron na ako. Pagpunta ko ng Divisoria Mall, tama nga nanay ko, wholesale. But ang wholesale pala, pag nakabili ka ng 6 sa Divisoria, wholesale na pala yun. So, 6. Diba? So, then, I sell it to my classmates. Long story short there, it is my first taste of money. Kumbaga, I was, kahit 5 piso, 10. Alam mo yung may extra ka. Yan. So, it started there. So, nung nabentahan ko na lahat ng classmate ko ng keychain, syempre, wala ka na magagawa. Nabentahan mo na, ano pang bebenta ko? Nauso naman yung kapitbahay ko, nagbe-burn ng CD. Yan. CD burning. Grades, na ako nito? Mga first year high school. So, uso pa lang yon, LimeWire ba to? LimeWire era. Inabot ako, naloko niyo ako, hindi niyo na makata. Inabot namin. So, CD burning. Hindi kami nakikipag-usap magda-download ka ng 2 araw. Dalawang araw sa isang file. Diba? 2 araw. So, ang CDR King nun, may trivia ako, ang CDR King, yung mga nagsara ngayon, nagsimula lang yan doon malapit sa school namin at ang binibenta lang talaga niya is a CDR King. CD record, doon lang siya nagsimula. So CDR King. Kaya CDR King pangalan.
Yes, CD talaga. CDR lang talaga binebenta niya. So, Mm. eto na. Nagbebenta na ako ng sabi ng kapitbahay ko, sabi niya, SA, that's my nickname. SA, magbenta ka sa school mo. 50 pesos, bibigyan kita ng ng 20 pesos kada benta mo. Aba, ako naman. Uso CD. Benta ako ng benta. Ang nangyari, yung lamesa ko sa school, para na akong basurahan kasi ang dami ng song request. Song request ay 50 pesos. Hindi rin naman magalit yung teacher ko. Alam nyo bakit? Bakit, Kap? May request din siya. May request din siya. Siya rin. Siya rin may gusto rin pakinggan eh. Customer ko rin yung teacher ko. At may discount yung teacher ko. Sa lahat ng teacher ko sa Hope Christian High School. Ayun. Alam niyo kung sino mga nakinabang sa CD ko. Okay. So, going past. So, yan. It took my whole high school was that CD. So, may pera ako noon, kahit 20-20, extra bata, malaking bagay yon. So, when I'm done with high school, syempre wala na rin yung CD ko, college na ako, raketero talaga ako. Talaga ako? Hinahassle ko talaga yan. Yeah, hustler talaga. May barkada. Oo talaga ako Entrepreneur I cannot mindset get it talaga. from my family. From the start. Oo Diskarte talaga. Yun, nawala. Nawala si Caps. Uy, ayan. So, key points muna kay Capsal para we can just pick up from there later. So, Grabe, galing no? Bata pa lang talaga pala si Capsal. Simula, pa lang, grade school talaga. Grade 5, nagbe-best na businessman na talaga. Business-minded na talaga dati pa lang. Bata pa lang. And magandang, it shows. It shows. Gusto ko Magandang malaman, practice naman din talaga yun. Paano dumago? Oo. Itatanong natin mamaya na kung paano yung journey niya. From dun sa bata, Yun, from grade paano school. naging kay Aerotrade? Parang yun yung nauna niya. Tsaka Pero yun nga, yung parang kinukwento niya kasi na-build niya yung habit ng pagkita ng pere nung bata pa lang. Kasi nga wala siyang extra kumbaga lagi sasabi, di ba, diskarte bago diploma. Diskarte bago Kasi diploma. kahit na marami kang pinag-aralan, kung di mo alam paano i-apply. Gamitin. Yes. Paano gamitin, wala din eh. And yun, definitely kay Capsal, gamit na gamit talaga, na-apply talaga. Dahil from the start ka, yung business-mindedness niya. Ay, andyan na si Cap pala. And Cap, yung audio natin, yung may ginagalaw kanina. Yan, so habang hinihintay natin bumalik yung audio ni Capsal, no, he was saying na, yun nga, elementary, nagbebenta siya ng mga keychains. Hanggang sa pagdating ng high school, di ba nagpunta sa pagbaburn ng mga CD, magkano lang ang isang pirasong CD, di ba? 7 pesos ata yung CDR. 7 pesos pag bumili ka ng marami yan, tapos papaburn mo lang yun. Kung may sarili kang CD writer, di ba, yung CD burner. Di, ka na lang, wala ka ng extra cost pa doon. Tapos nabibenta mo yun, 50, 70 pesos. Di ba? Panalo. Lalo na nung time na yun, hindi pa naman accessible ang music ng soundtracks. Wala tayong Spotify. Pero hindi pa pala, kung inabutan natin kasi, kung hindi rin ganun kalayo ang age natin, kumbaga yung gets mo. May LimeWire pa sa mga. Natin, Japes, hindi malayo age natin kay Capsal. Kasi inabot natin yung LimeWire, na virus yung computer namin dati sa LimeWire. Silo, I doubt kung naabutan pa niyo yung LimeWire. Naabutan ko yung LimeWire. Naabutan ko pa. Tsaka yung mga Nero. Pero pa yung Casa A Casa A, di ba? Ewan ko kung naabutan yung Casa A. And yan, sa ating mga viewers, if you have any questions for Captain Sal, so you can just drop us a comment and definitely relay namin kay Cap Sal later as we go along sa podcast. Kaya si Cap on the move. On the move. He's a busy man. Napaka-busy ni Cap. Kaya nga very thankful kaming The Flight Club na napaunlakan niyo yung invite to be on the podcast. Yes. Napaka-busy ng, di ba? Isang araw ni Cap Sal.
So yun nga, di ba? Ang galing niya to market ng business opportunities. Kumbaga, you're creating the need kung alin yung hindi accessible. He makes it accessible to his classmates. Yun nga, shout out sa Hope Christian High School, mga classmates si Capsal doon, na mga nabentahan dyan ng CDs. Hindi natin alam anong taon pa yun. Di ba? Definitely, for sure, bumenta talaga kasi walang Spotify, walang YouTube, ganyan. Oh. Sa CD ka lang makikinig talaga. Ikaw ba, Neil? Ano bang pinakikinggan mo nung nagbe-burn ka ng CD? Sining daw. Sining. Sining agad pa. Inabutan ko eh. Sining na inabutan ko eh. Ayun. Guys, hear me now? Yes. Yes. Okay lang ka. Technology. Sa high school. Nung nasa high school ka na. College na, college. Ayan, college. Okay. College life na. Keychain, elementary, CD, high school, college. Okay, college. One of my barkada, they own Kenwood. Alam mo yung sa radyo car audio? Yes, sir. Yes. Kalaban namin yan si Pioneer. Okay, si Pioneer in Kenwood noon that time. My best friend owns Kenwood Philippines. Okay? Chinese, syempre. So, I'm the marketing arm. Ako yung nagbebenta, ako yung naglalako niyan sa Banawe, sa Makati, sa Evangelista. So, diyan ako natuto at naloko. Kasi ang pagbebenta kasi niyan, ang Chinese style is mahilig sila sa terms. Yes, Kap. Ito, ita-terms ko sa iyo yung radyo. The terms. After 60 days, 90 days, nabenta na nila yan, hindi ka pa nila nababayaran. Diba? Hindi ko naman naiintindihan yun. So, syempre, first year college ka, ito ang modus operandi. Para at least alam ninyo. Kasi natuto na ako eh. So, lalapit ka ngayon. Ikaw yung si bagong sales guy. Okay? Ahente ako. May dala akong radyo. Ma'am, may radyo po kami, Kenwood. Ay, ayaw namin yan. Gusto namin si Pioneer. Hindi, ma'am, maganda to. Mura, ganyan-ganyan. Sa sales talk mo ngayon. Ay, hindi. Ayaw namin yan. So, syempre, disheartened, diba? So, uwi ka muna kay bahay. Ano ba yan? Ano bang mali sa akin? Hindi ako binibilan. Lo and behold, after 1 week, tatawag yan. Oh, Sal, nandiyan pa ba yung Kenwood mo? Aba, ikaw si Sal, anong gagawin mo? Diba? Yes, ma'am. Ma'am, ilan ang kailangan nyo? Bigyan mo ako 10. Ikaw naman si loko-loko. Tatakbo ka doon. Dadali mo yung 10. Commit agad. Pagdating, syempre. Ganun na, Sal, gumanda na yung pakiramdam mo, diba? Pagdating doon, diba, usapan is terms. 60 days. Pagbigay mo sa kanya nung radyo, 60 days bago kanya babayaran. Imagine mo, 2 months mo paantayin, alam mo rin naman lolokohin ka. So yun. So it happened to me so many times. Lahat ng kinita ko dun sa ibang good accounts, marami namang good accounts. Pero lahat ng kinita mo sa good accounts, wala rin. Pinambayad ko lang din dun sa... Kumbaga balik kaya lang, Kap. Nag-offset, like break even lang, no? Break even in the sense, ang binigay niya sa akin is learning. Tuition fee ang tawag. Tuition fee. Hindi mo ma-i-enroll sa mga... Correct. Tuition fee yan. So sabi ko, pasalamat din ako. Kasi kung hindi nyo ako naloko noon, nung bata ako, baka ngayon pa ako naloko. Mas mabigat pa. Mas mahirap. Mabuti na may tuition fee ako back in the day. So, naitawid naman niya college ko. Nakakuha naman ako ng konting panggasolina, konting panggimik. Yan. So, I'm the breadwinner of my family. So when an opportunity arrives with Philippine Airlines, sinunggaban ko na. So I applied. I applied. I was able to get in. So I'm the youngest in my class. I think I was 19 or 20 years old back in 2008. And then PAL honed me to be who I am because we're very exposed with a lot of people, a lot of different VIPs, types of people. Different types. We were trained very well. They put us in a position that, you represent the country. So you're supposed to be acting, you're the ambassadors of the Philippines. So parang kami, yes ma'am, yes sir, yes ma'am. So they really honed us in such a way that
we can carry ourselves well because, we deal with dignitaries, we deal with VIPs, senador, presidente, may-ari ng malalaking kumpanya. So, pero, hindi pa rin nawala doon yung puso ko sa lipad. Kaya, pagiging negosyante, oo, kasi nagbabuy and sell ako ng kotse. Akala nila marami akong pera kasi pa iba-iba yung kotse ko. Yung pala ang technique para magmukhang may pera, no, Kap? Oo. Iba-ibang kotse. Gamit benta. Maya-maya sabi ng mga ano naman kotse mo? Sabi ko, syempre. Ako lang to. Syempre, bebenta ko rin uli yan. Yung kotse ko nag-iiba-iba eh. So, when 2008, maliit pa sweldo namin noon. Alam ko ang basic pay namin sa PAL noon parang 8,000 pesos. Dati. So, well. And then 2012, sabi ko, pag nakabenta pa ako ng mga kotse, baka pwede na ako mag-flying. Sabi ko, dahan-dahanin ko. Ayan na. So, nasa domestic ako noon, flying domestic, and then, kalaro ko sa poker yung may-ari ng flight school. Sabi niya, uy boss, nagpa-flying ka, ano ka pala, may flight school. Sabi niya, bata, talunin mo ako dito, bibigyan kita ng discount sa ground schooling. Loko to. Tubo pa rin siya doon. Okay. Good deal, no? Good deal. This day, pag na-interview niya yung may-ari ng flight school, naka-discount ako niya sa ground school kasi nga natalo ko siya sa poker. Pwede ba nating sabihin? Pwede ba natin sila shoutout, Cap? Shoutout natin. Galing naman ako dito. Hindi ko naman kinahihiya. Strike Wing Aviation. Sa Strike Kay Arvin Wong. Strike Wing. We call it Strike Wong. Strike Wong. Bakit Cap? Ba't Strike Wong? Yung pangalan. May-ari kasi pangalan David Arvin Wong, si Captain Wong. So we call it Strike Wong. Okay. But they're Strike Wing. So I studied there in Bulacan. Manila pa kami noon. We take off and land in Manila actually. In fairness. Sa panahon namin, pwede pa. Panahon namin. So that was what? More than 10 years ago. More than 10 years ago. Pwede ka pang mag-take off and landing ng Cessna 152 sa Manila. So it's very good for students dahil syempre radio communication, airport layout, procedures, etc. So, that's where I'm thankful for that. And then, ayun nga, gamit, benta, yun ang pinang-aaral ko sa flying. Okay? So, Sky Aero Trade, ito na tong kung paano ako nag-transition. So, I'm upgraded already to fly international. Okay. So, from domestic, international na ako. Pasok ko ng international, the owner, Strike Wing, would always ask me, Sal, may lipad ka ba sa Amerika? Sabi ko, yes boss, meron. Hanap ka nga ng pyesa. Hanap ka doon ng pyesa. Sabi ko, saan ako maghahanap doon, boss? Sabi niya, kaya nga maghanap ka eh. Okay naman. Sabi ko, panahon back in the day, hindi pa uso masyado yung, wala pang Uber, wala pang Lyft, wala pa. Ang gamit namin doon, naghahagilap ako dito ng mga old aviation magazines, old aviation newspaper. Kasi hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Kahit siya nga, hindi niya alam kung saan niya ako papupuntahin eh, di ba? Kaya nga ikaw yung pinahanap, no, Cap? Kaya nga ako, sabi ko, tatanong ako sa'yo, kaya inutusan eh. So, ang hotel namin sa PAL, LAX. Usually, nag-hotel kami malapit sa airport. So nakahanap ako ng mga aviation magazine, kita ko, Long Beach. Wala pa namang Google Maps masyado nung panahon namin. Sabi ko, paano ko pupunta ng Long Beach mula LAX? So, you have to take the tram, you have to take the train, you have to take the bus for 5-6 miles lang. Kasi nga, malayo siya in a sense. Pag wala kang kotse, yan, ikot. Mahirap pala mag-commute sa Amerika pag wala kang kotse. So, nahanap ko na dahan-dahan. Ito bilihan to ng spark plug ng aeroplano. Ito bilihan to ng ito bilihan ng libro. So, syempre,
si Sal na madiskarte, boss, nahanap ko na. Doon tayo bibili. Wala naman akong perang puhunan. So, bibigyan niya akong pera. Wala akong pera, pupunta ako doon, bibitbitin ko yung pyesa, dadalhin ko sa kanya. So, anong bayad? Sal, lipad ka na 2 hours. Uy, boss. Okay. Magandang Diba? So, matotal. Kapsal, pwede mo rin ako utusan ha. Kapsal. Anim kami dito. Anim kami dito. Baka may utos ka dyan, Kap. Hahanapin ko yung pinapahanap mo. Linis bahay, pwede. Yung bahay niya, pwede namin linisin. 1 hour lang, Kap. Okay na yun. Pwede, no? Pwede. So, magpo-post sa amin the flight cab services. Pwede, no? Pwede. Services, additional services. Extra service. Extra service. Ayan, okay, Kap. Yan, si JP mahilig. Extra service. Extra service. Kap PM send. PM send. So yung buong flying career ko, talagang sumakit yung balakang ko, yung likod ko. Biruin mo, yung sa PAL kasi ayaw nila lumilipad ng Amerika, LAX. Kinuha ko lahat ng Amerika. Kasi pag may Amerika ako, may lipad ako. May lipad ako. To the point that, since nandun na ako sa bilihan ng mga pyesa, so syempre marami din mga flying school doon, sabi ko, kailangan kong magdagdag ng oras. Mura ang flying sa Amerika. So ginagawa ko naman doon, nag-convert ako ng lisensya from FAA, to FAA. Tapos, pag day off namin doon sa PAL, pagkuha ko ng pyesa, mag-aantay ako ng partner. Kasi pwede doon 2 PPL lilipad. Pag hindi makakatipid ako, mag-aagilap ngayon ako dyan, kahit anong nationality mo. You wanna fly? Come on, let's fly. 1 hour only. Not more than 1 hour. Yan yung mga opportunity. Para lang natin. Diskarte talaga no? Diskarte talaga, oo. Pare, lahat nandun lang ako, nag-aantay lang ako. You need a partner? I can go with you. Yan. But only 1 hour, no more than 1 hour. Yeah. I cannot pay. Cannot afford pag more than 1. Pag lumagpas, dollars yun. Yung, pag lumagpas ng 1 hour, yung chipotle ko, magiging magiging cup noodles. Noodles na lang. Yung per diem ko, yung binibigay ng kumpanya sa akin, ibababayad ko sa gasolina kasi grabe silang doon So, nakatawa ng Diyos, nakatawid ako nairaos ko sa Amerika yung flying ko, nairaos ko rin dito yung flying ko. So, 2013, when I started, sabi ko, I was about to have my firstborn. Medyo maaga akong naging ama. Maaga ako. 2013, sabi ko, hala, ito lang yung sweldo namin. Yung panahon nun, I'm about to have my firstborn. And parang hindi I want to give, because lumaki kasi ako, wala akong tatay eh. Parang, I want to give, my sons, the best that I can. So sabi ko, paano? Ito lang yung sweldo ko. Tapos hindi pa naman ako nagta-transition to be a pilot. Kasi pa rin ako I was still working for Philippine Airlines as a cabin crew. So, I was in Hong Kong. I was in Hong Kong on a layover. Ang cute ng layover ng PAL Last flight, and then 2 nights ka sa Hong Kong. O, di ba? Sarap. Trabaho ka 1 hour, 2 nights ka na sa Hong Kong. So, nandun ako. Hindi ako makatulog buong gabi. Sabi ko, kailangan ko ng pera, kailangan kong dumiskarte. So, naisip ko ngayon, if I can supply to my own school, why not other school? Yun ang tumatak sa akin. Kasi, kung problema ng school ko, ang pyesa, malamang problema din ng ibang school ng pyesa. Universal problem siya, no? Universal problem siya. So, nakita ko yung problema, hahanapin ko ngayon yung solusyon. Yeah. Ano ba yung solusyon? Ang bilis kong bumili. Alam mo, ikot ako dyan. Una mga customer ko, sila Captain Villa, shout out Masters Flying School. Shout out Masters. Yeah, shout out Masters. Masters, Captain V.
1 week, nandito yung pyesa mo. Sabi sa ni Cap, maniwala ako sa'yo. Sabi niya, maniwala ako sa'yo. Hindi, sir. Kaya ko yan. Ako bahala, malakas ako sa customs. Hindi ako... Biro lang yan, ha? Siyempre, biro. Ano lang, biro lang po yan sa mga taga-BOC. Absuelto na po ako sa inyo. Alam naman nila kami na palabiro ka lang. Oo. Joke lang naman. Joke lang. Mukhang may DM na yung lawyer ko sa akin. Sabi niya, sir. Dahan-dahan. Kaya pala may katabing lawyer. Preno. Dapat ako ni Justice Cuevas. Nasa kabilang linya. So, yun nga. Ang ginagawa ko nun is, I buy the parts and naibibigay ko sa kanila agad ng mura. Ang bilis. So, inisa-isa ko lahat ng flying school. Yan, eto na. So, inisa-isa ko na silang lahat. Some doubted me, of course. Sino ba naman ako? Pero I was able to persuade some. Sabi ko, sir, subukan nyo ako kahit isang pirasong spark plug. Kahit isang pirasong oil filter. Makita nyo lang. Yan. Masubukan nyo lang ako. Then, God's grace, nagkaroon ako ng maliit na 3 by 5 square meters dito sa Salem. Kasi syempre, yung mga customer mo, gusto rin naman na 15 square meter lang. Maliit. Okay. Syempre naman, yung mga customer mo, gusto rin naman makita na may physical store, di ba? Para hindi naman nila sabihin, fly by night tayo. Scam. So, 2013, I put up whatever money I have left to put up a store in Salem Complex. Doon sa may harap. Nasa akin pa yung passbook. May anak na ako noon at natitira sa passbook ko, Diyos ko, 20,000 pesos. Tapos, meron akong isang empleyado, meron akong tindahan doon. Sabi ko, Lord, ang prayers ko na lang, Lord, kahit pambayad ko lang ng renta. Kasi ang renta na noon, 15. Ha? Wag lang mag-abono. Huwag ka lang mag-abono kasi ang renta ko nun is talaga, no? 15,000 pesos. Tapos, meron akong tao na minimum wage. So, 12,000 ata minimum wage noon, nung panahon na yun. So, overhead plus kuryente. Sabi ko, shit, kailangan ko ng 30,000 pesos. Sabi ko, hindi na kaya nung pera ko sa passbook. Wala na akong kakainin. Sabi ko, wala na. So, well, with that store, katabat yun ng bar eh. Yung bar na yun, yung Uno. Yung Uno ka. Familiar. Doon tumatambay yung mga piloto, doon tumatambay yung mga FA, doon tumatambay. Lahat ng mga nasa industriya. Buhay pa ba yung Uno? Buhay pa. Community bar, oo, buhay pa. Nandun pa rin. So, ako naman, being a cabin crew myself, very jolly, friendly, may PR, o ano meron dyan? Outgoing, ganyan. Oo, outgoing. Siyempre, bata pa ako noon. I was what? 20... Oh, I was in my 20s, 26, 27. Wow. So, yung mga matatanda doon, natutuwa sa akin. So, the old ones are the one who mentored me. So, they are now in a very, very high positions. Yun yung mga nag-mentor sa akin. Talagang bata system. Bata system talaga. Kailangan talagang may mag-a-adapt sa'yo na tuturuan kita, makinig ka sa akin, pero bata kita. Hindi ka rin naman papahamak ng mga to. So, yan, dahan-dahan na. Sky Aero Trade, we started dealing with multiple flight school. A year, 2 years, track records there. Lumilipad pa rin ako sa PAL. So, off the record, kaya lang hindi pwedeng off the record. Naka-live tayo. So, I'm very creative with logistics. Yan. Ilagay na lang natin. Yan na lang. Napakagandang opportunity na, no? Very, yan. And then I ventured into more sales of parts, wider audience. In your school, in Leia, sa akin pagaling yung lahat ng pyesa ay alam ni Vlad yan sa kanila ng mga bossing ninyo. I started 8 aircraft. I supplied to Leia 8 aircraft now. Congratulations, they have 30 plus. 6 of which galing sa akin. Ako rin na nagbenta kay Leia. Yan ang nakakatawang storya. So after the parts, now I ventured into aircraft sales. Kasi okay na eh.
Aircraft sales na tayo. Leading Edge is my first customer, sabi sa akin. Wow. Bata, Talaga. for the aircraft. Bata, nakapag-import ka na ba ng eroplano? Yes, sir. Kahit hindi pa. Commit lang ng commit. Find a way. We'll find a way. Kaya mo ba mag-produce ng ganito karaming eroplano? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nako, sana pag narinig kaya ako nila sir, nila general, babalikan kaya ako. Sir, landed naman. Oo nga, Lumilipad, dumating di ba? naman. Dumating naman lahat. So, I learned it with the process. With the process. It's unorthodox, but, wala eh. Negosyante ka, hustler ka eh. Papayag ka ba na hindi mo makuha yon? Sayang yon. 6 aircraft sale. Ikaw ba naman? Diba? Parts, aircraft, so, ano yun? Talagang G tayo doon. Hindi, tsaka kapag nabentahan mo rin kasi siya ng eroplano, kailangan din niya yung parts niya, diba? So, ikaw rin yung nagsusupply noon. Yes. Tsaka Yes, correct. Pag andyan na yung opportunity, hindi mo pwedeng sabihin, wait, di pa ako ready kasi hindi ka antay ng opportunity. Kailangan mo i-commit na lang talaga. Then figure it out as you go along. Yun yung parang naano ko nga sa story ni Cap. Hindi naman porket may opportunity, parang, ano bang tawag doon? Kailangan talaga may lakas ka ng loob eh. Para mag-grab yung opportunity, no? Kasi katulad nung kanina na yun sa 1 hour, kunyari, kailangan malakas talaga yung loob mo maghanap na, uy, tara, lipad tayo ng di ba, kahit random. Yun. So, sige lang, Cap, sorry. Natutuwa lang. Nakaka-inspired ka eh. Oo nga eh. Ako, natatawa ako ngayon sa mga pinagagagawa ko. Looking back, no, Cap, if i-recount mo. Looking back, alam mo, yung 6 aircraft deal ko na with Leading Edge, blood, sweat, and tears. No, literally. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa palpa ako nito eh. Nagsasabay-sabay talaga, no? Oo, nasa palpa ako nito, hindi naman kami binibigyan ng leave credits eh. Mga meron kami, di ba? Tanong mo kay Ate Jamie mo, 3 days, 4 days, 5 days. Pupunta, 2 days pa lang travel ko na papuntang Amerika. So, ang tanong doon, paano ako nakapunta ng Amerika? Okay. Kaya ako may blood. Alam mo bakit? Nananahimik yung wisdom tooth ko. Para makakuha ng mahabang para magsiklib ako, pinatanggal ko, dinudugo ako. Pupunta ako sa medical. Nadamay pa nga ang wisdom tooth. Buti may dalawa pa ako. Kanya-kanyang discarded. It's waiting. Sabi sa akin, Sal, ano nangyari, Dok? Sakit ng wisdom tooth ko. Malamang, pinatanggal mo eh. Sabi ko, Dok, dinudugo ako. Dinudugo ako, ha? Open surgery wound, ha? Alas 7, pagkabigay sa akin ng doktor, sige, sick leave ka muna, 4 days, diretso ko eroplano. Alam mo? Diretso ako ng Trans-Pacific, buong flight, may gosa ako dito, dugo-dugo. Literal pala yung blood, sweat, and tears. Literal. Grabing diskarte. Yan ang literal na blood, sweat, and tears. You go the distance. You go come hell high water kasi hindi pa iniwanan ko yung mga bossing ninyo doon. Sir, teka lang, babalik lang ako ng Pilipinas. Bakit ka babalik ng Pilipinas? Sir, aantayin natin yung container ganyan. Bigyan mo lang akong 2 araw. I had my wisdom to remove. And I was bleeding. I was literally bleeding. Literal. So, diba? Yan yung mga kailangan isipin nyo, putya, walang imposible. Dinudugo na lahat-lahat. Nag-14-hour flight pa papunta ng Amerika. Para sa pesa. Para sa, yeah. So, para sa aeroplano. So, ito na. Then, dire-diretso naman si Sky Air Trade. I was still with PAL. Happy with the little, lumalaki yung reach namin. And then, napapansin na rin ako ng mga international brands.
Sky Aerotrade is the exclusive distributor for Goodyear Aviation. Yan, magandang kwento yan si Goodyear. Si Goodyear, tayo lang ang distributor. So, paano makukuha ni Sky Aerotrade na napakaliit compare sa mga ibang, di ba? Mga main... Nasa business na, mga main players na big players. Wala naman ako. Sino ba naman ako? Pinuntahan ako ni Goodyear, ang opisina ko, 15 square meter. Di ba? Kumain lang kami sa Andox, happy na siya. O, di ba? So, it took me, binabalik every time kasi na nandito yung Goodyear rep, they would go to Cebu Pacific, they would go to Philippine Airlines, kasi those are the clients of Goodyear. So every time that they go there, nagkakataon naman, nandun ako parati sa opisina, despite na may lipad ako, so kwentuhan, tapos, yan. Talagang dadaanin ko lang talaga sa pagkakaibigan. Now, sabi ko, you know what, I really want to get the brand. I really want to, please supply me. Sabi niya, Sal, I cannot supply you because you need minimum order quantities, MOQs. Sabi ko, okay, MOQ. Oh, ako naman, mayaba. Okay, maybe I can get that MOQ. How many do you need? Lakas na naman ng loob. Lakas ng loob. Medyo risk na lang yun kasi magsastock talaga, no? Ito na naman si lakas ng loob. Kasi ayoko talaga nag-import. Hindi ko maiuwi yung gulong mula Amerika na cabin crew ko kasi laki. So, yung bag ko pa lang, yun lang ang laman. Diba? Isang gulong pa lang yun. Isang gulong pa lang yun. Diba? Saka, hindi mo may tago. Huli ka kaagad dito. At pagbukas, ano yan? Gulong. Golf cart. Gulong. Yung isang gulong to follow next week. Uy, meron akong ganyan ha. Crankcase ng aeroplano. Yung isang pisngi. Monday, yung kabilang pisngi. Friday. Guys, real story yan. Real story. So, gulong. Ito na yung gulong. 2 years ko siyang niligawan na, I can work for Goodyear, I can make the brand. So, ang ginawa ko, sabi niya sa akin, okay. Buti na lang yung kalaban natin na sinusuplayan ko na ngayon, mga nauna. Sabi niya, okay, I can get your brand, but I will not order. As long as kasi syempre, nagkikerry na sila ng ibang international brand, di ba? So tayo namang mga nagsisimula, okay, don't worry, I would work my ass off for you, and I would make it happen. Okay, Sal, if you can commit 300 tires, I might consider 300 tires. Oh my God. Saan ko naman dadalhin yung 300 tires? Saan mo ilalagay? 300 tires. Ito na. Sabi ko. Naging tire shop na. Okay. So, ginawa ko na naman. Being me, didiskartehan ko to. So, okay, if you give me 300 tires, how much can you give it to me? Sabi niya, Sal, it's like this and it's coming from the factory in Asia. Wow! Compute ka ngayon. Sabi ko, wow, ang ganda ng margin. Noon hindi na ngayon Noon, ganda ng margin. So sabi ko, alam ko na. Kakausapin ko ngayon lahat ng user. Bossing, wag na kayong gumamit ng air track, wag na kayong gumamit ng mga airhawk. Sumasabog po yan. Kaya namin ibaba. Sumasabog talaga yon. Kaya namin ibaba yung presyo ng Goodyear, pero tulungan nyo ako. Yun ang ko, sir, tulungan nyo ako kasi hinihingan ako 300. Saan ko naman ilalagay yung 300? Kahit 50, hindi kasya sa opisina ko. So, sabi sa akin, Sal, magkano ba yan? Sabi ko, sir, ibibigay ko sa inyo ng ganito, basta tulungan nyo lang ako. Sige, pagtulungan natin. So, ang ginawa namin ng mga flight school, okay, leading edge, 50. 50. Wow. Okay, masters, 10. Ganyan, 10. Year 2, 10. Hanggang umabot ako ng 300. Parang nangontrato ka na, Kap, para po yung 300. Bago bilhin. Naglako muna ako ng wala. Sa binalkbay. Kaya tawag sa akin dati dyan sa Plaridel. Shout out sa mga mekaniko ko dyan. Shout out. Ang mahal ng laway ko daw. Yun ang puhunan lang talaga, Kap. Kada laway may benta Sabi niya, puhunan niya laway. Sabi ko, may delivery naman kayo naman. So, on the first order, 300 we were able. And then we flooded the market with a good brand.
Diba? The Goodyear brand. Wala na yung Airhawk, wala nang sumasabog. That was, win-win. Kung malaki na yung 300 na yan, our consumption, our volume right now, would you like to know? For the Goodyear? Yes, Cap. Yes, Cap. We cater to 90% of the market, and we are at 1,500 tires per year. Wow! Grabe. Ayup. Per year. That includes Props to you, Cap. Airbuses, that includes ATRs, that includes business jet, that includes general aviation per se, and the military. So, sa paglalako ko ng gulong, bili na po kayo 10, bili na po kayo, kahit 5, kahit 3 nga lang, happy na ako. We were able to get the brand, and the brand trusting us back. So, that was the Goodyear story. So, nakilala kami, Goodyear, doon ka lang kay Sal. Goodyear. And then, syempre, if you have the tires, boss, sama mo na yung consumables, oil filters, spark plug, yan. So, yan. Nangyari, fast forward, okay naman. Nakakabenta na kami ng pyesa, medyo happy na ako. Medyo kalmado na ako pag lumilipad. Parang, alam mo yung chill ka na. Medyo chill ka na, ganyan. Meron na akong na-import na Cessna 152, half ownership. Yan. So, pinapalis ko sa mga flight school. Lease mo na yung aircraft ko kasi ayoko naman bakit ko lalabanan yung mga kliyente ko, di ba? Oo. Tama. Bakit ko lalabanan? Okay, tapos, eto na. Marunong na ako mag-import. Ako na namimili ng eroplano. Hahanap na ako ng eroplano abroad. Check ko, babaklasin ko, dadaling ko rito, pipinturahan ko, pagagandahin ko. And then, boom, pandemic came. Yan. Pandemic na tayo. 2020 ba? 2020. 2020. Meron akong isang eroplanong pinalilis ko, nagbebenta na ako ng eroplano. And then, ang dami kong nabil, yung mga, kasi sabi ko, may pera dito. So, iilan lang naman kami nag-i-import, diba? So, sinugalan ko na. Kaya lang, pag sugal kong ganon, bigla naman nag-pandemic. Imagine nyo, parating yung mga eroplano sa akin, dito sa Pilipinas, pandemic, wala akong tao, wala. Yung mga orders ko, Airlink, 2 Romeo ang binili, isa na lang ang kinuha. Buti na lang, isa na lang. Kasi naiwan sa top flight yung isa. Pwede, wala akong eroplano. Everything happens for a reason talaga. Oo. Sabi ko, napunta sa akin yung isa. Yung galing sa 6 aircraft, yung kinita ko doon, binili ko ng isang 172 ng top flight. So, naging 88. So, nangyari, dumating yung mga aeroplano sa amin, dito sa Manila, sarado lahat. Tinignan ko sila, sabi ko, shucks, anong gagawin ko sa inyong lahat? Ang dami ng aeroplano, wala akong buyer. Walang buyer. Wala rin lumilipad. Mabubulok. Wala rin lumilipad. Mabubulok to. Mabubulok lahat to. So, hinayaan ko lang since may konting pyesa naman tayo, may konting tao, may konting knowledge. So, sige, pandemic came. Naka-acquire ako ng Cessna 206. Ito yung lumilipad lang nung pandemic. Kami lang nagdadala ng face mask, kami nagdadala ng buhay, patay, mamamatay, namatay, pinatay. Kami lang yung lumilipad. Ako lang lumilipad, kasama yung piloto ko. As in, wow. 2 beses ako lumanding ng runway 0624 kasi sabi ko, shit, di ko na magagawa sa buhay ko to. Lalanding ko ng runway 24 yung 206, iti-take off ulit, ilalanding ko ulit. Shout out nga pala sa mga tower ng Kaap. Alam niyo yan. Shout out! Shout out. 2 beses naman daw nila ako binil. 2 beses naman daw nila ako binil sa landing. So, pandemic, kami lang talaga lumilipad kasi this is the time of uncertainty. Yung wala talaga. Kami lang yung tao sa airport. Naalala niyo yon? Yung nasa bahay lang kayo? So, kayo nasa bahay, kami nandito sa airport. Yan. So, we mask, everything. So, 2021, sarado pa rin, Sky Aerotrade. Naging ano na kami, siyempre, ang negosyo ko, pyesa, wala naman lumilipad. So, nag-diversify kami. Naging brokerage company kami. Naging everything under the sun. Ginawa na namin. Naging ambulansya na rin kami. Wala, lahat. Naging medical na rin kami. Medical evacuation, so.
lahat ginawa na namin. Siyempre, nung pandemic, talagang all in or nothing ka na eh. Sabi ko, survival. Wala ka na eh. Oo, survival na to. Bahala na si Batman. Sabi ko, bata pa naman ako eh. First year of pandemic, yon, naitawid naman namin. Quit naman namin ng... Ay, nawala si Cap. Nawala si Cap. Ayun. Ayan. So, wala guys. Audio lang, Cap. Audio. Ay, audio. Ayan. Nawala lang yung signal ni Cap siguro. Nawala rin yung baka naging spotty lang yung signal. So yun, pero grabe no yung naging journey ni Cap. Yung transition from... Ayan, okay na ulit. Back on air. There you go. All right. Ayun. So, pandemic, 2021. So, nakabuelo. Honestly, nung pandemic, I cannot, a lot of us suffered. Pero, medyo nakabuelo kami dahil for us, everything to gain, nothing to lose. Pero yung mga malalaking kumpanya, everything to lose, nothing to gain if they operate. Baliktad yung nangyari. No, kami I have nothing to lose. Laban, bahala na si Batman. Logistics na rin kami, forwarder na, lahat ng pwede kong gawin, ginawa ko na nung pandemic. So, ayun na, medyo bumubuka-buka na. Nagkakaloon na nalinaw. Video ha? Yeah. Eto. Yan. There we go. Okay. Alright. Gets na ni Cap yung yung gagawin. Bibilis. Parang pwede na sa next episode, no? Pwede na sa next episode. I promise I will get a better. I'll have a better, Okay lang, Cap. We understand naman na talagang on the go ka palagi at sobrang busy nung day mo. So thank you nga na napaunlakan mo itong invite namin. Hindi. I mean, not for anything. Bakit hindi? Magkwentuhan tayo. So, parang maganda yung MP na in-offer mo, no, Cap? Yung MP natin. Yan. Minsan doon tayo. MP. Sarapan natin yung kwentuhan sa MP. Okay. So, ito na si Top Flight. So, wala talaga akong balak. Ayun. Nawala. Mag-flight school, I think, is sabi ni Cap, no? Oo, pero wala talaga akong Ayan. Hello, yan. Wala talaga akong balak mag-flight school. Yan. Okay? Wala akong balak dahil I don't want to have a competition. Diba? Alam naman natin, it's a cutthroat already eh. Tapos, papasok pa kami. Kaya lang, syempre, survival. Sabi ko, anong gagawin ko sa mga aeroplano? Anong gagawin? Talaga kinausap ko yung mga aeroplano, tinitignan ko sila, nakaganito talaga. Anong gagawin ko sa inyo? Literal walang exads yan. Talaga nakaganyan ako, anong gagawin ko sa inyo? Si Cap naman, no filter talaga eh. Hindi ko talaga gagawin ko sa mga aeroplano. Anim yan, Cap, nausap ko yung dati kong piloto. 8. Dati, siguro mga 3, 4 initial. Yung mga pwede kong mapalipad right away, mga ganon. So, pasok ka sa minimum ng kaap. 3 aircraft. Okay na. So, sabi ko, shucks, okay, may 3 aircraft kami. Pwede na ako nito. Post holders, sabi ko, kung mag-atayo ko ng school, siyempre, alam mo naman tayo, natuto na tayo sa mga pinanggalingan natin, di ba? Gusto natin the best that we can make. Di ba? Sabi ko, kaya lang, saan ako kukuha ng piloto? Saan ako kukuha ng tao? Sakto, yung dati kong piloto, yung mga piloto namin na core is mga na-retrench from the airline. So, they're from, most of them are from Philippine Airlines, from AB School, some are head of training. So, kumbaga, nag-vault in lahat ng mga, sabi ko, may cream of the crop ako eh. Nasa akin lahat ng mga mahuhusay nung unang panahon. And then, nakapag-airline na, na-retrench. Sabi ko, eto na. Pagkakataon ko nang gumawa ng malupit na, na flight school. So, kinausap ko nila. Opportunity na naman. Sabi ko, bro, real talk ha. Bagong flight school ako. Wala akong pera. Pero kung wala rin naman kayong gagawing mabuti, since na-retrench na rin naman kayo,
pagsagaan nyo na muna kami. Sabi niya, sige sir, wala rin naman kaming trabaho, na-retrench na rin naman kami. Since available naman, tulungan ka namin. Yan na. Saka sir, sa kanila, nating tulos din eh, di ba? Oo. Wala na eh, lost na sila eh. Kasi uncertainty na eh, nating tulos na eh. So, more to gain na rin. Kahit ano pa yan. Oo. So, ayan. So, syempre, initially, talaga. Ay, ayan, yung signal niya. Wala na naman si sir. Audio lang, Kap. Audio. Hello? Hello. Yan. Ayan, sir. Yan. Oo. Yan. Okay na ulit, Cap. Kumbaga sa Zoom meeting, we can hear you. Kasi okay, medyo... There you go. Ayan. Okay. Goods? Good. Yeah, sir. Okay. So, yun nga. So, I was able to get, airline, former airline pilots. And then some are from background nila, flying school din. Lahat naman ng lahat ng piloto namin ang background flying school. So, there, sinaga din ako. Shout out sa mga core pilots ko, core people ng Top Flight. Sabi ko, shout out sa cores. Alam nila yan. They know who they are. Di ko na kayo isa-isahin. Salamat. I mean, look at what we did, no? I cannot be here if I don't have them. Some of them nakabalik na sa airline. Dumadalaw pa rin sa amin. Yung iba nag-airline na. But meron pa rin ako natitira dito, yung core natin. Ayan, nagtayo kami. So sabi sa amin, saan ka maglalagay ng flight school? Di ko alam. Yung talaga sagot ko eh. Di ko alam. Hindi ko alam. Sabi ko, di ko alam. Flight school talaga. Basta meron. Gusto ko mag-school. Basta meron. Sabi ko, meron. Saan ba ako una maglalagay nun? Pumunta pa ako ng La Union. Punta ako ng La Union. Alam niyo yung dulo, yung available dun sa likod? Pagkanan yung dulo, yung malalaking lote doon. Tabi ng... Sa likod ng leading edge. Doon sa kabila ng Leia, yung pagdating ko doon, sabi nung best friends natin, Top Flight, Sabi ko, mukhang hindi ako pwede dito. Matadaan na Top Flight. Hindi pa kami tumitake off, baka hindi na ako makaalis dito. Okay. Otherwise. So sabi ko, I have to be kliyente ko yan. So sabi ko, parang hindi ako pwedeng lumapit sa mga kliyente ko. Lalayo na lang ako. So nakahanap ngayon ako, yun nga, Bicol. Ikaw ba naman daanan ng bagyo? Kasi nga, yes, may rason yan. Hindi po ako Bicolano. Hindi kami, nilayo ko talaga si Top Flight para hindi naman ako maging masyadong direct para may delikadesa ba? Hindi directly nakipaglaban. Kasi kliyente ko yung mga yan eh. Bread and butter ng Sky Aero Trade yung mga flight school. Tapos lalabanan namin. Diba? Kahit pa paano naman, we are sensitive. Diba? With those things. So, okay. Bicol region. Southeast of the Philippines, walang flight school. Northeast, wala. Ang pinakamalapit sa aming flight school, wala. Bacolod, siguro. Or down south, Cebu. Up north will be Plaridel. So malayo talaga, isolated kami. So sabi ko, ito na. So we opened Bicol. Ang unang Bicol namin is Legazpi Airport. Aba, kung saswertehin ka nga naman. Pagka-operate namin sa Legazpi Airport, after 3 months, sinara ang Legazpi Airport. Wala pa kaming estudyante. Sarado na agad. Sinara agad yung flight school, sabi ng kaap. Sarado na po, may letter X na yung runway. Ay, nung gagawin ko sa aeroplano ko, naiwan sa loob ng Legazpi. Ang dami pagsubok ni Cap sa Top Flight pala. Sabi ko, ano ba yan? Kapapasok ko lang ng Legazpi. Sinara na. So, naka-rent kami doon sa hangar sa Legazpi. Nandun na yung gamit namin sa Legazpi. May opisina na kami sa Legazpi. Nilipat sa Daraga ang airport ng Bicol. Diyos ko po, wala pa ako 6 months. Sabi ko sa mga tao ko, anong gagawin natin? Tililipat tayo ng Daraga International Airport.
So, daanan ng bagyo ang Bicol. So, Legazpi, may hangar. So, pwede kami magtago. Di ba? Pwede magtago. Sa Daraga, free for all. Pero yung mo tatakto na nga lang yung aeroplano ko, maiipo-ipo pa. So, wala kami choice. Okay, pinayagan kami ni Kaap, may letter X yung runway, take off kayo, okay, landing mo yung aeroplano. Imagine mo, for 1 year and a half, yung mga aeroplano namin sa Bicol, nandun lang sa rampa. Para kami, nandun lang, underutilized, as in, nasa gilid lang kami, para kaming doon kawawa. As in, yung mga piloto ko nandun lang sa container, nakaupo, may lamesa, tapos may payong. Yung payong namin, alam na namin kung ano yung matibay na yung umbrelang malaki. Alam na namin kung ano yung brand na matibay. Kasi yung brand. Nagamit na lahat, no? Nag-rotate na lang. Mga piloto ko nakikinig. Nagtatawanan na yung mga yan. Tested. Pwede bang pasend ng brand na yun? Baka pwede kami mag-supply sa inyo. Graduate na kami doon. Graduate na kami doon. Tatawa yung mga piloto ko. Alam nila yan. So, ito na. So, nandun kami sa airport, sa gilid. Nakakatuwa din naman. Dahil mababait yung mga taga Bicol, mababait yung mga tao doon. Tinulungan din naman kami. So, fast forward, 2024, may sarili ng bahay, ang Top Flight, wala na po kami sa gilid. Sila na po kayo sa payong. Medyo matibay na yung payong namin. Ano na sa ngayon? May bubong na po kami. May bubong na next time, i-feature natin si Bicol base nyo. Ay, oo, maganda. Bukas actually, papunta ako doon early morning. Papunta ako doon, pero balikan lang. May bisita lang kami nga mga from Nepal. So we just got the accreditation from the Civil Aviation Authority of Nepal. So they would be sending us their national their Nepalese. They'll be sending Nepalese. Kailangan ko lang samahan bukas sa base. Congrats. Thank you. Bagong milestone naman to. Kaya pala kahit ang dami nating struggles ngayon, Kap, sa technical difficulties, masaya ka pa rin. Siyempre. Oo naman. There's no kumbaga kailangan masaya tayo parate. Sa dami ng iniisip ko, baka mabuang na ako, wala na. Dito pwede yun. So, ayan. Then, Top Flight, the rest, I think, the rest is history with the Top Flight now. We have our own maintenance organization. We maintain our own planes. We have, our AOC is up and coming. We have charters. So, kumbaga, all in one pala, no? One-stop shop. Pyesa. Bumili ka sa amin ng pyesa, ikakabit namin yung pyesa, kami magsa-certify ng pyesa, lilipad yung aeroplano mo. We can issue return to service documents using our approved maintenance organization. We are tied up with Alpha and CAE for their Airbuses and ATRs. Ayun. So, yeah, that's in a nutshell. Sorry, ang haba. Okay, So Maganda nga, very inspiring. Pero question lang, Kap. Yes. With everything na nakwento mo, yung napagdaanan yun ng pandemic, and yun nga yung parang nasa gilid lang kayo nung 3 pa lang yung aeroplano. Ano tawag dito? Nagkaroon ka ba ng doubt na mag-work both yung Sky Aero or yung Top Flight? Parang may point ba na parang, wag ko na lang ituloy. Nagbuka ka sa plans mo, Kap. Oo. With all the challenges na na-experience. The Sky Aero trade, medyo kumpiyansa na kami. Dahil matagal na kami sa industry, 2013. Established na, no? Established na kahit papano. So, ang pera ng Top Flight nanggaling talaga sa Sky Aero. Sky Aero is the one who funded the Top Flight. Ang motivating factor ko, sa totoo lang, alam mo mga empleyado ko, mali yung connotation na porket ikaw yung boss. Yun ang iba kasi tingin nila sa boss Akala nila boss lang No. Utos-utos lang, ganun. You are directly taga-utos. You are directly responsible to the family of your employee. Imagine mo kung nagkamali ako ng desisyon, pag nagkamali ako, nagtanggal ako ng empleyado, sino magsasuffer? Pamilya nila.
Yes. Yun ang kailangan bitbitin. Kaya ang totoong boss, yung mga empleyado ko, sila ang boss ko. And coming from sa background mo Kap, 'di ba? Bread and butter ka nga ng family. So alam mo, naiintindihan mo yung wala kang maibigay. Wala kang sense of security. So, yan ang motivating factor ko. Hindi ka pwedeng pumalpak, Sal. Hindi ka pwedeng matisod dahil pag natisod ka, maraming umaasa sa'yo. Maraming nakaasa. Maraming kang kailangan tulungan. In the sense that they get something financially from me and I also get their services so I could, work on the business. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na ang focus ko para akong nakaganyan lang. Ito, dapat ganito. That's why we are very creative. We are new. We're 3 years old. We just turned 3, di ba? Last August. Last August, we just turned 3. But it's the scale of what we're doing right now, the innovation that we are applying, kumbaga lahat talaga yan, it's a team effort. Bakit? Motivation ko yung mga tao ko. Mga tao ko, shit, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi talaga. Kasi pag nagkamali ako, kawawa sila, kawawa yung pamilya nila. Paano? Yun talaga eh. That would haunt me as a person and as a leader. Yes, Cap. Tsaka it also comes naturally din na pag inaalagaan yung employees mo. In return, they would love their job naturally. Aalagaan din nila yung business that you have built. That's very, very true. The commitment, yung malasakit sa kumpanya, yung malasakit. Alam mo, my people work overtime, but they don't charge overtime. Nandun yung malasakit nila eh. Kasi ako, nandun ako sa reward system. I would always give my employee, some reward, maybe in kind or in any currency, as long as, pat on the back, good job. Ganito, good job. So sila, namo-motivate yung tao. And hindi mo kailangan ng maraming tao. Kailangan mo ng mga loyal na tao. Yes, Cap. Cap, ang tanong ko lang is that, ano mo ba to? Na-envision mo pa to dati, nung bata ka pa lang? Yung, itong, kumbaga masasabi na natin na successful ka no? Nakita mo na ba talaga to nung bata ka pa lang na maabot mo to? I just wanted to fly. Honestly. With all honesty, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, alam mo, gusto ko lang lumipad ng eroplano. Minsan, tanong nyo kila Captain Vlad, tinatakas ko yung 172 ko. Sabi ko, gasolinahin niyo, may gasolina ba? Sir, Cap, kalahati, pwede na yan. Sabi ko, touch and go. I just wanted to fly. However, I am in a position right now, baka may calling, nilagay ako ng Diyos dito. Baka talagang para ako dito. Pero yung in-envision ko to, hindi eh. Na-envision ko na lang nung nandito na. Ito yung kaya kong makuha. Ito yung kaya namin ma-achieve. Ito yung kaya namin magawa. Doon lang. Pero kasi nung bata ka pa, wala eh. Gusto mo na naman maglaro, lumipad. Ayaw na Yun. So the vision comes after. Pag nakikita mo na bumubuo na yung puzzle. Pag nakikita mo na yung plano, okay. Ito, mas maganda. And then you get good people. What do you think? Ano kailangan natin? Boss, ganito, ito. Okay yan. Kaya ba natin? Then, now you have a vision. All together. Ano pa ba? May mga maganda. Anong may papayo mo sa Batang Sal? Batang Sal? Anong payo or message mo sa kanya? Anong message mo sa kanya? Kung babalikan mo yung Batang Sal. Babalikan ko yung Batang Sal? Ang hirap niya na. May mga ano ka ba, Kap? May mga regrets ka ba? Kumbaga, ito na lang, Kap. Kung yung may mga nanonood sa atin ngayon na parang gusto rin tahakin yung pinagdaanan mo. Abot mo, Kap. Diba? Yung madiskarte din, naging bata pa lang, negosyante. Anong maipapayo mo sa kanya? Never stop dreaming. Never stop. When you stop dreaming, when you stop reaching for your goals, everything will stop. It's your mind. Pag sinabi mo, and
please don't be contented. Don't be complacent. You know, just achieve slowly. Sabi, kasama, kung matyaga ka, okay, good. Pero kailangan mo rin dito ng direksyon. Kahit naman anong tyaga mo, paikot-ikot ka lang, wala rin rin pupuntahan. Oo, gaganon ka lang, pero dapat may vision ka. So, kailangan mo matyaga, kailangan meron kang vision. And, you know, there's no mistakes in life. Diba? Alam natin lahat yan. Only lesson learned. Diba? Yan, parating yung pangahawakan niya. Ako, ang dami kong natutunan na lesson sa mga pagkakamali ko. Ang dami kong pagkakamali. Hindi naman ako magsasabi ng wala akong pagkakamali. But, that would, you know, make you a better person, a better businessman. Don't, and please, always ask. Pag hindi mo alam, Huwag mahihiyang magtanong. Yung iba hindi naman mahiya magtanong, mayabang lang talaga. Diba? Napapagunahan ng yabang ka. Oo. I know better than you because I'm but you know, there's no harm in asking. There's no harm in inquiring, you know. Mahirap and yung Batang Sal, galing nung alam mo pinag-iisipan ko kung anong sasabihin ko sa Batang Sal. Pwede natin next content yan, Cap, kung hindi ko masagot. Hindi ako makapag-isip because, you know, ang character ko kasi, regrets, I would make it as a lesson. So, wala akong kayang balikan. Wala rin akong babalikan na sasabihin ko, sana ginawa mo to dahil inaral ko doon pa lang na-convert ko na. Doon pa lang na-convert mo na siya. Wala yung, sayang. Pero kaya mong balikan. So, yun lang. Kailangan always be a lesson. Always be a lesson. Tsaka ganda rin nung sinabi ni Cap, di ba, na parang magkaroon ka ng direction, you have to have a vision, pero in the case si Capsal, the vision comes after Hinanap lang niya kung ano yung fulfilling sa kanya. He just wanted to fly. So parang okay din na message yun to anyone na if hindi nyo pa na-figure out ano yung ruta na tatahakin. It's okay because you don't need to have it all figured out right now. Everything will fall into place. Basta meron kang vision, you have the commitment, everything will fall into place. Di ba, no, Capsal? At yun ang mismo nangyayari kay Capsal. At syempre, more importantly, makitungo ka lang ng maganda sa lahat ng mga kasalamuha mo rin along the way. Yes, always deal with integrity. Isa pa pala yan. You only have one name. You only have one name in the aviation industry. Per se. We've seen it. We know them. Hindi, yung baga pangalan natin dito sa industriya, Capsal yan, Sky Aerotrade, ingat kayo dyan. Wow! Yun yung mga wag mangyayari. And the aviation industry is small, no? Ika nga ng nanay ko. Mabilis pa naman ang Mabilis ang balita. Kumbaga, Capsal, ika nga ng nanay ko, yung kredito mo, dapat inaalagaan mo. Yung reputasyon mo. Wala kaming deal na hindi tinapos. Wala kaming kontratang hindi natapos. Lahat yan, it's, you know, hindi kami pwede mabatuan ng ganyan. And, you know, you have to give it back to the industry. Traumatic na tong industriya na to. Huwag na tayong dumagdag. Marami nang natuto dito. Marami nang nag-tuition fee. Huwag na natin silang dagdagan. Yes, sir. Diba? Yes, Cap. Cap, may question pala ako. Yes. Sa dinami-dami mong pinagdaanan sa mga business ventures, sir, like you mentioned kanina, mga little keychains to the CDs, to the tires, and eventually parts and planes. Was there, or what was your most favorite part of the whole business venture na pinagdaanan mo, sir? Siyempre, pag nakita mo na yung pera, alam mo, ano pa ba? Let's siyempre, despite of, you know, you put your hearts to it, you know, at the end of the day, swerte lang ako. Ay, nag-choppy ba si Cap? Ayun. Nag-choppy ka. Siguro sa, internet lang. Ayan. All good, sir. There. Okay. There, okay? Swerte. Yes, Cap. Swerte lang ako. Gusto ko yung ginagawa ko. Mahal ko yung trabaho ko. Diba? So, yun lang naman. Kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, everything would, you know, fall into place. Feel like a chore.
Ngayon ang pinakamasarap na fulfillment is yung achievement ng mga estudyante ko. Yan ang parang shocks ako, hindi ako makapag-transition sa airline. It's because ang dami kong ginagawa. Pero yung naturuan ninyo ng institusyon ninyo from nothing, now flying planes, parang mas masarap now, no, Cap? Yung parang mas masarap. Oo, parang sa Cap, thank you. Sabi ko, ba't ka magte-thank you? Ako magte-thank you, kayo nagbayad sa amin. Pinayaran nyo kami. Hindi Cap, kasi natupad yung pangarap ko. Ay, sabi ko, sarap naman. Sana masabi ko rin yan next time yung pangarap ko. Gusto ko lang lumipad. I just wanna fly, guys. Really. But, yun, that's very fulfilling. And of course, the financial aspect of which talagang hindi naman tayo pwede maging ipokrito, di ba? Real talk tayo dito. Siyempre, negosyo yan eh. Oo. It's not yet your time. Maybe now it's my time. Kunyari, you wanna buy something, you wanna buy a watch, you wanna buy a Rolex, you wanna buy a nice car. Just, have that vision. Mapapasakin ka. Okay? But, sasabihin mo lang sa sarili, it's not yet my time. Not yet, ha? Not yet. Eventually, nakayoyoy na siya. Dati pasego-sego lang. Ngayon, tumatag Heuer na. Tag Heuer, nagiging Rolex na. Kap, may nagtanong nga dito sabi, sir, ano pong brand ng car nyo for inspiration po sana? Ayan, Kap. Ayan, shoutout kay Sir Aris. Brand and model. Toyota. Toyota lang. Wala na lang nila kung ano. No? Tingin ko ano to? Toyota lang. L. Toyota lang. Ano yan? Yung 2024 Toyota. model, Matibay. 2024 model. 2024. All new. Yung all new. Nakita ko yan. Toyota lang 300. Lang 300. All new. 2024. Toyota lang 300. Ay, Cap, ito may nag-ano sa'yo. From Albert Raymond Alcacid. Hi, Capstal. Ang inspiring ng story mo. We wish more people like you in the aviation PH industry. Yan. Ano masasabi mo lang, Cap? Uy, salamat. Sana dumami pa tayo. Sana dumami pa tayo na magtutulungan. Tanggalin na natin yung mga, di ba, the divider, the invincible barrier. The invincible barrier. Everyone that knows me, anyone can approach me, anyone I can give my 2 cents. I can guide and I can point you to the right direction. Bakit? Gusto ko naman na magandang legacy. Hindi naman sa matanda na ako, pero I think it's high time for us naman na gumanda yung industriya natin. Yes. Diba? Alam mo nangyayari kasi dito, no? Dati pansinin ninyo, iilan lang ang airline. Isa lang, PAL, baka Cebu Pac, diba, nung bago. So, basically, sino ba gusto makapasok doon? Baka yung mga may connect, may anak, ganon. But now, ilan ba yung eroplano ng Philippine Airlines noon? Ilan ba eroplano ng Cebu Pacific? May AirAsia ka, may AirSwift ka, may Royal. Kumbaga, ang dami na. Bakit natin kailangan ng competition pa? Hindi na nga natin kayang maibigay. Once the planes will come in, Cebu Pacific, tingnan natin kung hindi tayo magkadaugagang mag-produce ng piloto at mekaniko. Diba? It's just a matter of time. It's just, baka mauna sila. Pero, pag nauna sila, kasunod na kayo. Lalo na tayo mga first generation. Okay. Then, again, sabi ko nga, in aviation, it's not what you know. Diba? It's who you know. Okay, sige, let's give it to them. Wala naman tayong problema doon. Sir, una ka na. Ang matira akin, sa laki ng demand ngayon, tingin ninyo, hindi kayo matatawag. You are qualified pilots. You just have to study. Diba? So, ano lang talaga tayo dito? Kapit lang. Kapit lang. Speaking of kapit lang, Kap, ayan, saktong-sakto dun sa payo mo. Ayan, Capsal from Arlo Bio, what advice can you give to someone whose career is yet to start coming from nakakatapos lang sa flight school? So, yung mga nagsisimula pa lang kakatapos na sa flight school. Nako, para nung sinabi ko dun sa video natin, don't lose hope.
Yan. Yes, Don't lose hope. Kung saan ka galing na school, katukin mo sila. Lahat ng klase doon, i-sit in mo. Yan. Sit in mo. Be visible, kumbaga. Oo, Be just be in the visible there. industry. Oo. Kung kailangan mo mag-stapler doon ng mga grading sheet, gawin mo. Yan. Diskarte. Please, diskarte your knowledge. Imposibleng hindi ka mapansin ng mga tao doon na, uy, tinan mo to, tinan mo to. Pagbigyan natin, masipag pumasok. Kumbaga. Oo, committed. Diba? Oh. So ngayon, once you're there, hindi ka naman pababayaan ng school mo. Bayad ka naman dyan eh. O, kuha ka ng ground instructor license, kuha ka ng flight instructor license. Makita nilang porsigido ka. Makita nilang mahilig kang mag-good morning. Kahit yung basurahan, ginu-good morning mo. Lahat ginu-good morning mo. Lahat na makita mo, gumagalaw, hindi gumagalaw, tatanguan mo. Yan, training na niya. Lahat lang, pati yung basurahan niya. Basurahan, dami kong binating basurahan nun. But, totoo yun. But, that would, uy, okay yung outlook nitong batang to. So, yun ang mapapayo ko. Go back to your roots, go back to your core, or, kumbaga, if you have the means, by now, I think, okay mag-rating for Airbus or FDR. Yes. By now, dahil because of the orders, doon naman natin titignan. May orders yung airline, may orders sila ng mga aeroplano. They need pilots. Di ka naman makapag-produce ng 200 hours ng 1 year eh. Diba? Stoplight pala, 10 months lang yan. Yan! Ang gandang singit nun ka pa. Naisingit. Magaling. Oo, naisingit. 10 months. Pag medyo na weather, 10 and a half. Yeah. Pero ang question ko, ayan, kunyari, sabi mo, di ba, just be visible. Tapos maggawa ka mag-stapler ka doon. Paano mo malalaman kung parang yung dinidiskarte mo is parang, kunyari, ang tagal mo na doon. Paano mo ma-assess na parang masasabi na, uy, wala nangyayari. Na enough is enough mo. Kailangan mo mag-level up pa ng konti. Ibang diskarte, gano'n. Oo. That's the alam mo, that's the ladder. That's the process. Sa amin, nakalatag yan. After mong graduate sa amin, talagang hinuho namin yung mga graduates namin to be our instructor. Gusto nga namin yun eh. Sa amin Now, kung hindi naman available yung ganong sistema, talagang kailangan pakita mo yung sarili mo na interesado. Kausapin mo sila, sir, nag-aaral po talaga ako mabuti. Baka naman pwede ako magturo ng libre. Yan ang mga magic words na gagamitin nyo. Sir, kasi ginamit ko rin yan. Dati nung nagtuturo ko, binibigay lang sa akin 50 pesos per hour, o 'di ba? Pero nalalag ko yung flying time. Pero 50 pesos lang yung bigay sa akin noon. Yung instructor namin, quadruple engine, 'di ba? Dami. So ang gagawin mo, yun nga, kausapin mo. Talagang gagamit ka na natatagong technique, sir. Subukan nyo ako, magde-demo ako, tingnan nyo yung demo ko. Pag okay sa inyo, sir, willing po ako magturo ng mga PPL nang walang bayad. Sino ba naman ang hindi magbibigay sa ng chance? Libre, di ba? Yan. So, minsan gagamit tayo ng mga natatagong technique. Pag nakarinig yung mga institusyon, libre, libre to. Hindi natin kailangan bayaran. Then you work from there. And Cap, speaking of natatagong technique, 6 kami rito, libre na lang, Cap. Alam mo, okay sa akin yan. I-approve ko kayo. Ito lang ang problema natin. Alam mo bakit? Ano, Cap? Dadaan kay Captain Dan Rabino lahat yan. Structured sa amin yan. Alam mo bakit? Sana pumayag. Pag in-override ko ang aking operations manager, pag in-override ko yung niya, I'm micromanaging my people. If I micromanage my people and I made the wrong decision, sasabihin lang sa akin, di ba boss, dinesisyonan mo yan. So, backfire sa'yo, Cap. Backfire sa akin yun. So ngayon, lahat ng operation, ito ka. O lahat ng corporate affairs, ito ka. Lahat ng marketing, ito ka. Lahat ng admin, ito ka. Now, may sistema talaga, Cap. No? Yes, I give my people the sense of responsibility. Yes. Ang training ko sa mga tao ko ganito. Whoever see the problem, nakita mo yung problema, hindi ka pupunta sa akin, boss, nakita ko, ito problema natin. O tapos, anong gagawin natin? Ayan yung problema. Hindi naman yun, you're venting out.
Diba? Kasi wala ka namang solusyon eh. So usually, ang training ko sa mga tao ko, mga managers ko, pag nakita nila yung problema, pagdating sa akin, it's either na solusyonan na nila or kung nahihirapan sila, bibigyan nila ako ng options. Sir, tingnan mo, okay ba tong A? Okay ba tong B? Okay ba tong C? Then that's the time that, dalawa kami magde-decide. And then eventually, nakikita nila yung style ko, okay, hanggang dito, kaya ko desisyonan to, ako na magdedesisyon. Yan. Kaya medyo kaya ko mag-handle ng multiple companies because of my, my trust and confidence with my managers. Okay. Sir, may comment tayo from 4Ship Aviation Films. Capsal, thank you for sharing your inspiring story. We wouldn't be what we are now if it wasn't for your guidance and support. Cheers. Oy! Hi, Pornship. Yan. Hi, Pornship. Javi, thank you. Ang gaganda ng mga edits ng 4Ship Aviation. Maganda. Ay, napakahusay yan, guys. Kung pwede ko lang balikan yung solo ko nung unang panahon, kinuha ko na si Pornship. Kaya lang nasa elementary pa raw siya noon. Javi, thank you. Jav, yung project natin over the weekend, baka makalimutan. Na-remind tuloy. Na-remind. Yan, fans kami ng 4Ship. Alam mo, kung hindi kayo naiyak sa mga gawa ni Pornship, hindi ko alam kung bakit. You would shed the tear. Kayo na may problema, no, Kap? Sobrang ganda ng mga... Ganda nga. Solid. We are big fans kami. Big fans si kami ng ang pilit, ginagaya, pero hindi magaya. Yes. Dapat ma-feature niyo si 4Ship, mahusay yung si Yes, Kap. We are open naman to partnerships, no? Alam mo ba, may trivia yan si Jav. Mas marami pang oras inupo sa likod ng eroplano yan kaysa yung mismo actual flying niya. Mas nag-enjoy mag-shoot. Kinder pa daw siya noon, Kap. Sabi ni... Sabi ko ni Kinder pa ako noon, sir. Baby face yan. Gandang lalaki yan. Ayun, Kap. Tapos before we wrap up lang pala, Kap, kasi kanina we really loved when you mentioned na merong invisible barriers na we have to break down, di ba? Para maging mas united yung aviation community. So with that, Cap, ano ba yung parang in the near future, mga changes na gusto mong makita sa aviation community? And what can you do to help make these changes happen? Well, the flight school per se, no? Meron na kaming association na nag-uusap-usap kahit papaano. We are there. But the culture, okay? The culture is still there. The hierarchy is still there. The barrier is still there. But mukhang nakakaintindihan naman right now for the common good of everyone. Because we want the Philippines to be a melting pot of international students. This is sa Pilipinas, you hit two birds in one stone. You get to fly a plane, you learn how to fly a plane, and you can speak good English. Diba? Yes. So, mura cost of living. So, sa amin, bakit natin pinagtatalo na, di ba, yung mga local students natin, we have to concentrate on the foreign market. Yan. So, with the foreign market, nag-iisa lang naman tayo sa Asia na magaling sa English. Ang lisensya natin, IKO. So, pero, yung quality dapat of education is pare-parehas. International. Hindi mo pa pwedeng sabihin na mas magaling kayo sa amin o magaling kami sa inyo. Hindi eh. Dapat tayo lahat pare-parehas standard. Yan. So, with that, nagkaroon tayo ng standardization. Lahat standard, walang magaling. We fly the same aircraft, we fly the same plane. So, we just get the students from, foreign countries. Just like what we're doing right now. And the more nga na may foreigner sa Pilipinas, makakaganda nga sa industriya. Di ba? Siyempre naman si Kaap. Si Kaap, kahit pa paano naman, mga sirs, yan, mga sirs namin sa Kaap. Pa natin ma-improve. Shout out sa Kaap. Shout out po, sir. Alam ko po ang ginagawa niyo po lahat, pero kaya pa natin, sir. Tutulungan namin kayo. And nandito rin kami, sir, the Flight Club. Kasama nyo kami, sir. Goal natin na yan. And sa students siguro, no, maganda na kahit ibang school ka, nagtutulungan, di ba? Yes. Tayo lang din yung mga technique ninyo, the techniques, try to build up a community. Tingin ko ngayon ang kailangan natin community base.
So grow your Yes, community. Ito na Diba? po yan. Once you Ito have, na po yan. oo. Ayan, yan. Okay na to. The ever-growing, the Flight Gawa Club na tayo community. ng community, community-based na tayo. Total, ilang libo lang naman tayo, di ba? Hindi pa natin ilang libo lang tayo sa marketplace niya. Yung buy and sell nga ng kotse doon, 100,000 ng ano eh. Ang members eh, tayo pa, di ba? So, community-based. Natutuwa ako. May nakita ko mga cafes. Di ko nga gusto nga punta. May cafe na may simulator. Yes. Oh, yeah. Yes. One Aero. One of them. Pinicture namin sila, Cap, yung ano? Yung One Aero. Pinicture namin. Content namin. Meron ng mga ganun. Ang dami nang nagsisilabasan na it's never heard of. Kaya lang, syempre, with those things, makakarinig ka rin ng negative backlash. Accredited ba yan? License ba yan? May papel ba yan? Coaching nga tayo eh, di ba? Coaching. Nagko-coach nga. Nagkakape ka, lumilipad ka. Gusto mo, throttle to battle to throttle. Nagiinom ka ng beer. Lilipad ka ng simulator. Tingnan mo kung anong effect. Educational, mga kapatid, di ba? Anong effect ng alcohol in your body? Hindi, palis ka pala lumipad pag nakainom. Educational. Educational, yes. Education. Ito naman, kape. Diba? So, ang daming avenues, ang dami natin pwedeng magawa right now na doable, na wala noon. Na wala noon panahon namin. Yun din there's a connotation nga na sige, Emil. There's a connotation nga misconception pala na ang aviation very exclusive, ganyan. And through this mga bagong concepts like flight sim cafes, we're trying to make aviation be more accessible. Diba sa lahat? And yun doon, sorry, you were saying. Hindi, yun din yung parang goal ng Flight Club na i-expose yung mga, matulungan yung mga ibang walang idea sa, kunyari, mga cafes na ganyan, na ma-feature sila. Parang ma-expose sila na madaming ways pala, may ganyan pala. Pwede matuto, di ba? Pati yung mga magsa-startup na ganyan in the future, matulungan din natin na di ba ma-expand yung ano nila, yung reach nila. Mag-open din tayo ng doors ng opportunity. Parang gano'n, gusto natin mag-bridge, i-bridge yung mga students, yung mga institution, and mga learning center, di ba? Ganon. Oo. Tama, kasi total sabi nga ni Capsal, di ba, when we visited Capsal sa office niya last week, di ba, we all wear the same uniform, we all fly the same plane. So, kumbaga, sino-sino pa ba yung magtutulungan? Tayo-tayo rin naman. Napakaganda nung sinabi ni Capsal na yun eh. Tulungan talaga. Tulungan. And yun, Cap, baka na, abala ka namin, Cap. Okay. Walang audio si Cap. Walang audio. Parang nagsasalita siya eh. There you go. Ayun. Yes, sir. Meron na, sir. Yun, meron na, Cap. Oo eh. It's about time. Kasi kung hindi natin gagawin ngayon, when? Yan. Yes, sir. Wala eh. I'm a millennial. Ayan, nawala na siya ulit. Ayan, so antayin lang natin si Capsal bumalik para before natin i-wrap. Closing words niya before mag-wrap up na yun. Ayan, nandyan na ulit si Cap. Yan. Nawala. Ay, nawala ulit siya. Ayos lang. Okay lang. So, ganda, no? Ayan, okay. Ganda. Ayan. There you go. Okay, can you hear me? Yes, yes, sir. Yes, Cap. Loud and clear. Teka, nawala. Yan, konti na lang. Maitatabi doon natin. Konti na lang. Salamat sa to our 22 viewers who have stayed this far, di ba, into the podcast. May naiwan. Maraming pinag-uusapan and I hope na na-inspire kayo and you found Capsal's story interesting dahil marami talaga tayong aral na mapupulot, yes, diba? Dito sa mga conversations natin with Capsal. Ayan, thanks for tuning into the Flight Club. Yes. Let's expand the community dahil konti na lang. Oo, it's let's have a calling. Yes, sir. Let's bring people in. And isa pa, ako wala rin nagsimula ako lumipad. Wala naman akong pera. Literally. Wala. So it's nothing is impossible. Kumbaga, parating kong sinasabi sa mga kaibigan ko, ngayon ang daming mga katrabaho ko na gustong mag-flying na kasi alam nila darating na yung mga eroplano.
Our youngest student is a 56-year-old gentleman. 56 nag-a-attend ng class. 56. Never Pinakabata namin 17. Kanya-kanyang timelines talaga. 17 and 56. So, it's never too late. Ngayon, medyo syempre, hindi naman na tayo bata, kami, mahirap na mag-aral. Pero, you know, masasanay din yan. Basta kaya gusto ng puso mo. Gusto ng puso at utak mo. Tama. Oo, susunod naman yan eh. So just guys, keep on building the community. I'm an open book. Our institutions are very open. If you need to talk to us, if you need guidance from us, diba? Nandito kami. Wala naman kami kailangan pagdamot. Ba't ko pa kayo pagdadamot? Ba't pa namin pagdadamotan? Diba? Ano na lang kami dito. Gandahan na lang natin. Gusto ko naman syempre na gumanda yung industriya. Kasi I'm always out of the country. I attend conventions, I attend summit, I buy planes outside. And gusto ko naman, pag lumabas kami doon, oh, you're from the Philippines. You know, we send pilots there. Ang sarap nun. Ang sarap nun. Diba? Or pwede kong sabihin na, oh, you know, you can study in our country. We can finish you in like this. Oh, where are we going to study? Well, you could start with my school, but if I cannot accommodate you, all the flight schools are the same. Di ba? Ang sarap sabihin nun? You can just choose any flight school. It's all the same. It's just the availability of the schedule and of the timings. Di ba? So, yun. That's the vision. That's the vision for the industry. And malapit na yan, Cap. Magagawa natin yan. Tulong-tulong lang tayo. Itong pagtitipon-tipon natin ngayon, di ba? This is a small step towards that direction. Tipon-tipon lang na maisip na dahil si Capsal from Top Flight and kami naman homegrown kami ng Leading Edge. But dito walang ganon. We're all pilots. We're all moving towards the same direction, di ba? We all want aviation safety. Lahat ng makabubuti para sa aviation. Iisa lang naman din yung gusto nating lahat eh. Correct. Safe skies. May nagpapasalamat sa iyo. Si Vince Jerome. Vince Jerome Danao. Hello, Sir Sal. Pa-shoutout po kami sa Top Flight Subic and Top Flight Bicol. Thank you for the opportunities, Cap. Yan, Cap. Yan. And shoutout sa iyo, Sir Vince. You're welcome. Alam mo, deserve lahat yan. Everyone there deserve. Hindi, I am just part of the team. I am only an instrument. Pero 80%, 90% gawa ninyo yan. You know, napakitaan nyo na maganda yung mga seniors ninyo, nabigyan kayo ng opportunity. Who am I not to sign you off? Diba? So, please take care of the trust and confidence that the company give you and always make us proud. Yan. Parati ko naman sinasabi yan. Yes. Last, Cap, ito, pinakamagandang tanong. I-save natin yung the best for the last, no? Will Capsal, will there be a Top Flight Airlines? Oy! Yan na. Nako. Baka ma-disconnect ulit si Cap yan. Madi-disconnect ulit yan. Wait. Pwede ba malaman kung sino nagtanong? Baka yung lawyer ni Cap yung nagtanong. Dinitesting siya kung sasagot. Parang may alam, no? Parang nasa Apple Notes yun din to, Captain. Mukhang sumisingaw eh. Okay. Sumisingaw. Full disclosure. The Top Flight Airways, we receive our CPCN. It's the Certificate of Public Convenience and Necessity. So we can mount non-scheduled domestic flight until 2028. They gave us 5 years. Wow. So huge milestone. And congrats. So you have a CPCN. Top Flight also have a hangar in MIA, Manila International Airport. Yeah. So meaning our AOC, our Air Operator Certificate and CPCN is Manila based. Yeah, we are not a provincial AOC. So, ayun. So far, yung palang information na pwede ko ibigay. Okay na hard lunch. Pagka naluto na yan, nandito ang TFC feature natin. Parang yan first na announce ka pa. You heard it here first. You heard it here first on the Flight Club. Mahusay yung nagtanong nga. Alam mo, hindi ako masisinungaling eh. It's a public document. Yes, we are
we are working on our air operator certificate, top flight. We have nakuha namin yung mahirap, para kami may franchise, 'di ba? Yung LTFRB, yung CPCN kinukuha yan sa CAB, Civil Aeronautics Board. So you had hearings, etc. So may prangkisa tayo under top flight. But tingnan natin, may AMO na, may flight school kasi ang vision diyan. Ito yung airline mo, nandito yung flight school mo, nandito yung so may continuity yung mga piloto. Nandito yung maintenance organization mo to maintain the aircraft, and nandito yung Sky Aero Trade para sa pyesa. So it's gonna be revolving in one ecosystem. It's a circle lang. Grabe. Hindi ka nalalayo, no? Nag-connect na talaga. Kung merong one-stop shop, kumbaga. Kung merong Apple, merong top flight, no? Ecosystem. One-stop shop na no? Pero ano ang parang mother company, Sky Aero Trade, gano'n? Well, Sky Aero Trade is the one who, so that's the one that give the seed money na, syempre galing pyesa, yan talaga. Wala, nothing more, nothing else. It's Sky Aero Trade. And then, nag-evolve na lang talaga hanggang dito sa, that's the goal, to have the airline. Sabi ko nga, kung hindi ako makapasok sa airline, baka naman sakali, kung magkaroon kami ng maliit na charter, makalipad-lipad ako doon. Baka naman. Diba? Baka naman pagbigyan ako. So that's the vision. It's turning into reality because it's there already. It's just a matter of time. It's a matter of time, but we're working on that with limited resources. Yes, ngayon na lang, congrats ka na namin. Oo, congrats. Top flight areas. Ano ba sabi nila? Malayo pa, pero malayo. Malayo na. Akala ko, papunta ka pa lang, pabalik-balik na. Akala ko, papunta ka pa lang, ako, pabalik-balik na. Yan, congrats agad dyan. Kapag ka nag-launch na, palagay na lang sa company history na was first announced on the Flight Club podcast. may mga nagtatanong Kap sa inauguration. Kasama kayo sa launching, kunyari may thank you. Malay mo naman, magkaroon kami ng ATR or Airbus. Malay mo, di ba? Makapagutang tayo. Ano tawag doon? Ribbon cutting. Ay, scissor cutting. Scissor cutting. Ribbon cutting. Buti na lang doon, madiskarte ka. Kami din, Cap, may bibigay din kami sa'yo na small token lang as a thank you for granting our invite. Salem. Oo naman, anytime. Maraming salamat, Cap, sa pagpaunlak ng imbitasyon namin to be part of the podcast. Matutuloy na yung MP, no? Yung MP matutuloy. MP tubig. May MP pa sa uno, Cap. May MP sa uno. Cap. Diyan, sir, sakab. Diyan, sir, matutuloy yung ika nga natin off the record. Yan. And not online. Diyan na tayo off the record. Record na. Ang tawag doon, grievances. Ayun, Cap, sobrang thank you, no? Alam namin, nakain namin yung ilan ba? 2 hours? 2 hours na yun. Oh my 2 hours na yun, Cap. Parang kulang pa eh. Pero alam ko naman, Cap, alam namin na lagi kaming welcome sa iyo. So anytime, pagka may podcast tayo, may bagong development, andito kami, Cap, to feature yung mga plans mo. Pagtulungan natin. Yan. Pagtulungan natin yan, Cap. And yun yan, for the closing, no? Last, Cap, may gusto kang sabihin. Ayun nga pala, Cap. Baka may gusto kang pasalamatan, shout out. Oo, sabihin, advice. Well, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nagtiwala sa akin, nagtiwala sa amin. Kung hindi dahil sa tiwala ninyo, hindi namin maibibigay yung mga kaya pa namin ibigay. Sa walang sawang tumutulong sa amin, sa walang sawang naniniwala sa advocacy natin pagdating dito sa industriya natin. Salamat. We would never get tired of improving. We will never get tired
of changing the game, and we would always, try to be better. We would always try to be a safer pilot. We would always try to be a safer industry. Ito yung, kasi very risky na industriya natin eh. Napaka-risky na eh. We would always try to mitigate the risk. Gusto kong matulog na mahimbing sa gabi. Ayokong natutulog ako ng yung may iniisip ka, dapat ginawa mo to, dapat ginawa mo yan, o pero hindi mo ginawa yan, ano yung nangyari. But it's the safety culture. It's a very dangerous industry, high stress environment, but with everyone working together, we would try to minimize it and manage it. So best practices, we would teach, we can share our best practices in the industry. We would share the best, the know-how that we have, and we would always give our best opinion on matters. So sana po, tsaka sa mga piloto, aspiring pilots, please don't lose hope. Parang awa nyo na sa nagbayad ng flying ninyo. Kasi may nagbayad ng flying ninyo, malulungkot yun. I know, minsan susubukan tayo ng industriya, susubukan tayo ng mga tao. But don't feel bad. Don't make that a reason for you to jump out of the industry. Imagine mo, nag-solo flight ka, mag-isa ka lang doon, you and the plane. You risk your life. And then all of a sudden, may nagsabi lang na ganyan-ganyan sa'yo, nawalan ka na ng gana. You can never choose. Kunyari, nasa linya ka na, can you choose your captain? Can you choose yung mga kalipad mo? Hindi naman eh. Baka sa flights ko, nakalusot ka kung favorite ka nung isa, dalawa. Tapos may iniiwasan kang instructor, di ba? So, tama. Diba? Taas ang kamay ng mga apektado sa... JP, nahuli. Ako, nagtaas ako ng kamay kasi lahat sila favorite ko. Okay, Japes. Noted, Japes. Pero pagdating mo sa linya, wala ka na magagawa. Lumalabas na yung roster mo, magpa-flying with you ka na. So, paano CRM ninyo? Paano crew resource management? So, di ba? Kahit na ayaw natin, wala naman tayong choice, mga kapatid. Suck it all up. Yes, sir. Yes, ma'am. Ayaw mo rin naman siguro mamatay, di ba? Ayaw mo rin naman siguro madisgrasya kayo. Papataasan kayo ng ihi. Ano mangyayari? Kayo, pasahero nyo. Di ba? So, don't get disheartened, please, guys. Especially the young ones. Oo, minsan 200 hours ka na. Anong gagawin? Yan ang mga favorite question eh. 200 hours ako, ano nang gagawin ko? Yun ang masakit. Yun ang masakit. Ito, yun. Dating piloto, ngayon content creator na rap. Okay. Ito. Good content yan. And nandyan yung projection. Wala, pare. I see light far away. There's a light at the end of the tunnel because the orders are there. Naalala ninyo nung pandemic, nagkaroon ng vacuum. When I say nagkaroon ng vacuum, 2 years, marami nag-retire. 2 years, yung ibang piloto, nag-iba na ng career. And then, nag-open na naman yung airline. Kaya lang, bawas nga yung aeroplano. Ngayon, bumalik na yung mga aeroplano nila, nag-retire na sila, nag-iba na ng career yung iba. And then, meron pa silang mga orders now. And as a pilot, there's also commuter airlines, di ba? May mga Sky Pasada has LET, they have caravans, Alpha Land has caravan. It's not the end of the road kung hindi ka pa makapag-airline. Pero I would always suggest magturo kayo. The learning kasi may mga estudyante kami nakakapasok sa airline 200 hours walang rating. Hindi dahil meron silang connect. Kasi pagdating sa interview, sharp sila. Ikaw ba naman, ground instructor. Kumpare mo na si Bernoulli. Hindi ka ba, diba? Diba? Kumpare mo na si Bernoulli. Diba? Yan yung mga tignan mo paano ka interviewin sa airline? Interviewin ka sa airline, hindi naman nila, lipad kayo na Cessna.
Diba? Lipad tayo ng Cessna ngayon. O, 5,000 hours ka, lipad tayo ng Cessna. Kinalumutan mo na yung kumpare mong Bernoulli. Paano ka ngayon makukuha? So, sasabihin sa'yo, connotation, 5,000 ka, hindi mo kilala yung kumpare mong Bernoulli. Patay. Pero yung mga 200 hours, nagtuturo ng grounds, kabisado. Fresh pa, kumbaga. Very fresh. Kasi, ako, I'm a pilot, but I cannot say I am better than my pilots. Definitely, pagdating sa roster namin, ako yung pinaka-bokya. Kasi hindi naman ako yung lumilipad, hindi naman ako yung nagtuturo na. Diba? Doon lang ako sa kaya ko lumipad ng eroplano mag-isa. Pero kung magtuturo pa ako, baka mapagalitan ako ng operations namin. Sir, doon ka na lang sa office. Baka sabihin pa ako Sir, office ka na lang. So yun, and please, ang dami ng tools. YouTube is there. Ang daming podcast with, with foreign flight schools. Ang daming very informative. Keep that. Huwag kayong magsawa. Pagsawaan nyo na si Kings. Sawa na kay si Kings. Kings School. Si Kings School, diba? After ni Kings, siguro ASA or JSA. Para makita nyo na may ibang approach. So yun. Sporties pilot. So yun, kidding aside, bottom line there is you have to study hard. Totoo yun. Okay, Cap. Salamat sa Thank you, Cap. Oo, sa mga inspiring na words talaga. Talagang nakaka-ignite naman siya ng fire para sa amin na nandito sa journey na to. Sabay-sabay tayo. Malay nyo, sabay-sabay tayo mag-apply. Papayagan na nila. Cap, nung minention mo nga yung minention mo na nagkaroon na kayo. Oo. Meron ng mga nag-comment na ano daw ang requirements, saan daw ba sila magpapasa? Meron ng mga nagko-comment. Amin nyo rin yan maririnig, no, Cap? Kami na rin ang magsasabi kung ano ang requirements. May penalty ba? Anong requirements sa tanong nyo sa The Flight Club? Dito natin unang i-announce. Ito na agad sa podcast. May diskarte na agad. Okay yan. Let's keep it. Alam mo, more competition is better for the industry. Yes. Diba? Kasi healthy competition naman, Cap, di ba? Oo. Saka sasabihin ko dun sa mga nagtatanong kung pwedeng, kung ano yung requirements. Kaya ko kaya ipasok. Di ba? Lakas ng loob. Dito na talaga yung it's not what you know, it's who you know. Kami na bahala sa inyo. Wala pa. Ako na magpapasok. Use promo code The Flight Club. Use promo code The Flight Club. Yan. Sobrang sobrang bitin. Salamat. Kulang ang oras. Ika nga dun sa kwentuhan natin. Next time uli, pag-usap tayo uli. Pleasure is mine. Yes? Anytime. Salamat sa mga listeners natin. Ilan na listeners natin? May 27 pang nagstay sa atin ngayon. 27,000. Wow! 50 viewers natin. Oo naman. Salamat sa mga nagstay. Na-shoutout ko na ba ang mga boys ko ng Top Flights? Hindi pa ba? Si Sir Vlad, active sa ating comments. Wow. Daddy Vlad nyo ba yan? Daddy Vlad? Yes. Daddy Vlad. Sige, Cap, kung may gusto kayo shoutout. Okay na, Cap, no? Kung meron. Okay na. May shoutout. Hindi, may gusto Wala, okay na ako. Baka makalimutan ko pa, magtampo pa. So, shout out to everyone. I mean, wala makalimutan. Everyone. Para shout out to everyone. Mga pinagbabawal na technique. Yan. Attorney, behave po ako kasi I'm sure pinakikinggan pa ako ni attorney. Attorney, Justice. Ganda ng pangalan niya, no? Justice talaga. Pinangalanan namin talaga siya ng Justice. Because he is our pilot also. Oo, nakita namin siya kape, yung nagsisim nung nagpunta. Yan. And then, he's our corporate affairs director. So, may nickname siya sa amin si Justice. Pinangalanan ko siyang Justice. Yung namit natin doon. Okay, Cap. Thank you, Cap. Maraming salamat, Cap. Ingat. Parang nasabi Thanks, everyone. Thank you. See you soon. See you soon.
Thank you. Thank you, Cap. Thank you. Salamat ulit for participating in the podcast. And ayun. So, tama na, Neil. Tama na. Ayun, that has been Captain Sal Onglatco, no? Again, CEO ng Sky Aero Trade and Top Flight Academy. So, ayun, announcements, guys. Ano bang announcements natin? Yung sa medical ko, no? Meron tayong how to renew. How to renew class 1, no? Class 1, kahit ako, pabalik-balik na ako, minsan nakakalimutan ko pa rin. Kuha tayo ng time, no? Schedule natin yun for tomorrow. For tomorrow natin ipopost yun. So stay tuned. And yun nga, like what we mentioned kanina, nag-visit kami sa Sky Aero Trade and Top Flight last week pala. And so stay tuned din sa upcoming content namin doon featuring them. And sa lahat ng aviation institutions, diba, wala namang kinikilingan ng The Flight Club eh. So if it's for the betterment of aviation, open na open kaming i-feature yan dito sa ating community. Message lang, no? Message lang. Kung gusto nila ma-feature yung school nila, puntahan natin sila para malaman, no? Yun ang mga interested sa flying na lalo na sa sabi nga ni Cap sa industriya. Ito yung mga options nyo. Diba? Kami yung magbibigay noon sa inyo ng option. So, salamat ulit no sa mga 22 viewers. Dati 22 pick eh. Ngayon 22 na nag-i-stay eh. Oo nga eh, nag-stay na sila eh. Thank you. Shout out to Cap JP and Liver Lover ng Leia. Patay tayo dyan. Thank you, Sir Je. Yan. Sir Vlad, salamat. May i-announce lang si Neil para naman may ako na ba? Ikaw na. Yung sa Friday lang. Ihilang ako. Sige. Okay. Hindi, sa Friday lang. Sige, ikaw na. Take the floor. Ayun, tapos stay tuned dahil this coming Friday, ang The Flight Club will be making a guesting sa ANC, the Business Roadshow segment nila. So it will be live sa YouTube channel ng ABS-CBN at 3:20 PM on Friday. So yan, stay tuned and watch out for The Flight Club. Yan. So thank you guys. Thank you. Tuloy-tuloy lang tayo. Kasama namin kayo lahat. Salamat sa pagsuporta. May mga suggestions kayo na gusto nyo i-content namin, di ba? Ayan. Message lang kayo. Wala namang message problema. Message like ng like, share lang ng share because our community is continuously growing. Almost 3,000 followers na tayo at yun, maraming pasasalamat namin sa Discord. Visit lang. Yes. Lagi may nag-stream doon. Every day may nag-simulator, nag-stream. Kapag di naman na sterile cockpit, they're open to answer questions. Share lang tayong knowledge, di ba? We'll be making a formal announcement din on soon dyan sa Discord channel natin that has been boosted. So, HD streaming available na sa Discord. You can actually read the button na pinipindot nila. Talagang pinin mo pa. Pinin mo pa yan. Hindi, speaking of Sir J, kontakin natin Sir J, baka pwede siyang mag-host ng isang full sequence, no? Kung may free time siya para invite tayo ng mga gusto manood. Standard, no? Oo, yung standard. Yan, Sir J pa, no? Congrats, Sir J. E320, no? Sir J. From Setback. Si Sir Gab, good luck po. Good luck sa mga IR check. Ayan, silo, bukas. Thank you. Don Wednesday. Sana pasado. Sa lahat ng may check ride bukas sa lahat ng schools, good luck sa inyo. Kaya yan. Sa lahat din ng may sim bukas, good luck, no Neil? Ayan. May trying na naman tayo bukas. Thank you Sir Vlad sa support. Thank you Sir Vlad. Sila Arlo. Namiss ka na namin Sir Vlad. Bibisitahin ka namin dyan sa Bicol. Usap lang kami nila Capsal. So para ma-feature natin yung operations dyan. Yan. Airbus 420 Patay tayo dyan. Para mataas lipad yan. Mataas lipad. Mataas lipad mo dyan. 3 hours every day. Diba? 3 hours every day. Light level heaven. FLH yan. I guess that concludes yung announcements natin for tonight. Again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa The Flight Club, yung ever-growing community natin na almost 3,000 na. So patuloy lang sa pag-like and share and we will see you on the next episode of The Flight Club Podcast. Thank you, everyone. Thank you.